Muli po isang pinagpalang araw po sa inyo lahat sa oras po ito. Taos puso po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy po nagbibigay sa atin ng privilege opportunity na patuloy pong magamit na instrumento po ng ating Panginoon na makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mga mensahe salita na patuloy magiging patnubay-gabay po natin sa ating mga buhay. Mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy na magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban. Mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensahe entitled Love and Discipline. Ayan po. O ang pag-ibig at ang pagdidisiplina. Ayan po. Sa mensahe ito, nais ipabahagi ng ating Panginoong Diyos na labis o sobra niya tayong mahal. Especially sa mga taong nagmamahal, nagtitiwala, at nananalig sa Kanya. Ngunit nais iparating din sa atin ang ating Diyos na ang Kanyang pag-ibig ay may kalakip na pagdidisiplina, especially kapag tayo nakakagawa ng mga bagay na di naayon sa Kanyang kalooban. Tulad po daw ng isang ama na dinidisiplina niya yung anak niya kapag ito'y nakakagawa ng mga bagay na hindi tama o mga bagay na naglalayo sa Kanya, sa kanyang ama. Ito po ang nasulat sa book of Hebreo chapter 12 verse 6 verse 5 to 11. Ang nasulat po dito, sabi po sa verse 5, nalimutan na ba ninyo na ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing mga anak niya. Yan po sa verse 5 and 6 ng book of Hebreo chapter 12 na pinakita po dito kung paano po kamahal ng Diyos yung tao na may kaakibat na pagdidisiplina, na sa tuwing po daw tayo itinutuwid at dinidisiplina ng Diyos ay wag po daw tayong panghinaan ng loob, kundi ito po yung nagpapatunay na sa tuwing tayo ay dinidisiplina ng Diyos, sa tuwing tayo ay nagkakamali, sa tuwing tayo nalalayo sa Kanya, ay nagpapatunay lang po na tayo Kanyang itinuturing na mga anak. Ayan po. Sa verse 7 sabi po, tiisin nyo ang lahat ng hirap tulad ng pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil dyan, iginagalang natin sila, hindi ba't upang tayo'y mabuhay ng mas nararapat, na tayo'y pasakop sa ating Ama sa Espiritu sa loob ng maikling panahon. Dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyong mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Yan po yung purpose ni Lord kung bakit po niya tayo pinapadaan doon sa mga bagay na parang hindi po tayo komportable at parang sa tingin natin ay pinaparusahan tayo ng Diyos. Pero hindi po ganoon ang ating Panginoon. Tulad po ng isang mapagmahal na ama, mapagmahal na magulang. Even tayo pong mga magulang, pag nakita po natin yung mga anak natin na gumagawa ng mga hindi tama, mga bagay na hindi naayos sa magandang kalooban ng Diyos, tayo po ay nasasaktan din. Parang ang Diyos, nasasaktan po ang Panginoong Diyos natin sa tuwing tayo po'y gumagawa ng mga bagay na hindi naayon sa kanyang kalooban. Kaya po, tinuturuan tayo at dinidisiplinahan po tayo ng Diyos upang patuloy po tayong hindi malayo o mawalay sa Kanya at hindi po tayo so-called na mapariwara. Yan po yung pinaka layunin ng ating Panginoong Diyos o yung purpose niya, bakit niya tayo dinidisiplina. Kaya po, ang akala ng iba, kapag po dumaranas sila ng mga bagay na hindi nila maunawaan o parang akala nila pinapahirapan sila ng Diyos, akala nila pinaparusahan sila ng Diyos. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kung nakakaranas man tayo ng pagdidisiplina ng Diyos, huwag po natin isipin na pinaparusahan tayo
o pinapahirapan tayo ng ating Panginoong Diyos, kundi nais niya lang tayong mapabuti at malayo sa mga bagay na nakakasira sa ating buhay, o malayo tayo sa mga bagay na hindi naayon sa kanyang kalooban, tulad ng paggawa ng kasalanan. Kaya po, sa Book of 1, chapter 5, verse 24, ganito po ang nasulat. Book of 1, chapter 5, 24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin, may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Doon po sa verse na yun, pinapakita na hindi po tayo pinaparusahan ng Diyos. Tandaan po natin, ang parusa ng Diyos ay nakalaan po sa mga taong hindi nananalig at hindi nagtitiwala, mga taong hindi tumanggap sa ating Panginoong Yesus, mga taong patuloy na binabaliwala ang salita ng Diyos, at ang kaparusang yan ay nakalaan na po in the end times o doon sa araw ng paghukom. Ngunit po yung panahon natin ngayon, kung tayo man ay dumaranas ng mga bagay na parang hindi na ayon sa ating kalooban, isipin po natin yung mga ginagawa natin. Baka nakakagawa po tayo ng mga bagay na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, kaya tayo po ay dinidisiplina niya upang hindi po tayo malayo o mapahamak. Kaya po nasusulat din po sa Book of Thessalonica, chapter 5 verse 9, ganito po ang nasusulat. Book of 1 Thessalonica, chapter 5 verse 9, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po, hindi po daw tayo iniligtas ng Diyos para parusahan o binuhay ng Diyos para parusahan, kundi ang gusto niya ay maligtas tayo sa pamamagitan ng pagsasampalataya natin sa ating Panginoong Yesus. Kaya po, to be close, tandaan po natin, mahal na mahal tayo ng Diyos, gaya ng isang nagmamahal na magulang na walang ibang hinahangad kundi ang laging mapabuti ang kanyang mga anak at hindi mawalay sa kanya. Kaya huwag po tayong hiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Patuloy po tayong lumapit at magpasakop sa Kanya at sumuko sa Kanyang kalooban upang patuloy nating maranasan ang Kanyang walang hanggang pag-ibig na nagbubunga ng kapayapaan sa ating mga buhay. Muli po, sa mumunting mensaheng ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos na banal sa oras na ito, naway naging pagpapala ang mensaheng ito at nagkaroon po tayo ng right understanding kung bakit tayo dumaranas ng mga bagay na hindi po naayon sa ating kalooban, at upang makita po natin kung gaano kamahal tayo ng Diyos sa pamagitan ng pagdidisiplinang ginagawa niya sa ating mga buhay. Salamat po, binabalik ko po lahat po sa Diyos ang lahat ng pagpurit, pasalamat at pagdakila at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.